Naging magulo ang buhay namin dahil sa kagustuhan ng ate ko na mapunta sa kanya ang aking mga anak. Ibigay ko na lang daw sa kanya at maawa ako sa kanya dahil wala naman siyang asawa bilang kabayaran na lang din sa pagpapalaki niya sa akin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sagittarius. Ako po ay isang nanay na may 3 anak pero hindi ako kasal. Noong bata pa lang si Sagittarius, ang ate niya ang nagpalaki sa kanya at lahat naman ng kanyang luho ay sinunod ng kanyang ate, pero ang kapalit nun ay lahat ng sabihin nila ay susundin ni Sagittarius. Hindi naging normal ang kanyang kabataan dahil hindi niya naranasan na makipaglaro sa ibang bata dahil kailangan ay nasa loob lang siya ng kanilang bahay. Lahat ng kanyang kakainin at susuoting damit, kailangan ng ate niya ang masusunod. Spoiled naman si Sagittarius pagdating sa mga material na bagay katulad ng laruan, pero hindi pa rin siya nagiging masaya. Pinag-aral si Sagittarius sa isang pribadong eskwelahan pero palagi lang siyang nabubuli at hindi niya yun masabi sa kanyang pamilya. Hanggang sa nakilala niya ang mga kaklase niya na naging tunay niya ng kaibigan, pero limitado pa rin ang pakikisama niya dahil takot pa rin siya sa sarili niyang pamilya. Hanggang sa nag-college na si Sagittarius at nagkaroon siya ng boyfriend at siya po ay nabuntis. Bago pa siya makapagtapos ng college ay nagkahiwalay rin sila ng kanyang boyfriend, kaya pagka-graduate niya ay hindi siya agad nakapagtrabaho. Nang dahil na rin sa sobrang stress niya sa kanyang kurso at para sa kaalaman natin, ang gusto niya sanang kuning course ay Conservatory of Music. Dahil si Sagittarius ay sobrang hilig niya talagang kumanta at tumugtog ng mga musical instruments. Gusto niya sana noon maranasan na maging working student para kahit papano ay matuto siyang mag-provide para sa sarili niya. Pero dahil ayaw iparanas ng kanyang pamilya ang ganong klase ng hirap, ay nakiusap ang kanyang ate na humingi ng tulong sa kanyang tito na nasa Guam, na kung sakali ay baka pwede siyang pag-aralin. Yun nga lang ay nabuntis siya ng maaga, kaya sobra ang kanyang naging kahihiyan. Kaya ang nakatatak na sa kanyang isip ay napakawalang yanyang bata dahil nabuntis siya ng maaga, pero binigyan siya ng second chance ng kanyang pamilya. Kaya yun ang naging inspirasyon niya para makagraduate, at during nursing review ay may nakilala siyang isang lalaki na tawagin daw nating Libra. Si Libra ay kasamahan sa trabaho ng kanyang best friend. Mabait siya, pogi at maayos ang kanyang pamilya. Pero kung tutuusin ay hindi talaga siya type ni Sagittarius dahil si Libra ay may mga tato. Kaya dahil sa kadesperadahan ni Sagittarius na makatakas sa kanyang pamilya ay nagpaligaw siya kay Libra. Ang una ay sincere naman sa kanya si Libra, palagi siyang sinusundo sa review center at nagde-date sila, kaya hindi nagtagal ay nahulog na ang loob niya. Pumayag si Sagittarius na may mangyari sa kanilang dalawa dahil pinangakuan siya ni Libra na magiging masaya ang buhay niya sa piling ni Libra. Dahil pareho nilang gusto ang musika at tanggap ni Libra ang kanyang anak. Gusto na sanang lumagay sa tahimik ni Sagittarius, kaya ginawa niya ang lahat ng paraan para maitakas ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang ate. Dahil noong mga panahon na siya ay nag-aaral pa, ang ate niya ang nag-aalaga sa una niyang anak, at hindi pumayag ang ate niya at naging dahilan ito ng eskandalo at inatake sa puso ang kanilang lola. Kaya dahil doon lalong hiningi ng kanyang ate ang kanyang anak para maging okay na raw ang lahat. Makaawa ang ate niya sa kanya na ibigay na lang sa kanya ang bata, hanggang sa maisipan ni Sagittarius na ito na lang ang paraan para mabayaran niya ang mga utang na loob niya sa ate niya. Hinayaan niya na lang ang kanyang ate na mag-alaga sa kanyang anak hanggang sa ito ay lumaki na. At kaya naging magulo ang kanilang buhay dahil ayaw nang isoli sa kanya ang kanyang anak at pinagkakalat ng ate niya na hindi raw siya nagbibigay ng sustento sa bata. Umabot na rin sila sa pagkakataon na silang magkapatid mismo ay nagsampahan na ng kaso dahil dumating na sila sa pagkakataon na ayaw man lang ipahiram sa kanila ang kanyang anak. Dahil gusto lang sana minsan ipasyal ni Sagittarius ang kanyang anak, pero hindi siya pinayagan ng kanyang ate dahil hindi raw sila nagsusustento. Sa loob ng 12 taon ay hindi nila nahiram ang kanyang anak kahit isang beses man lang dahil sa tuwing sinusubukan nila ay gumagawa ng eksena ang kanyang ate. Bigla na lang daw nagiging best actress ang kanyang ate na parang nawawala na lang ng malay at nakakakuha ng simpatsya sa kanilang mga kamag-anak. Pagod na si Sagittarius sa ganong sitwasyon. Ang nakakalungkot lang ay parang na-brainwash na rin ang anak nila, kaya ayaw na ring sumama kay Sagittarius. Ang pangalawang problema ni Sagittarius ay si Libra dahil nung una silang nagsama ay maayos naman ang relasyon nila, pero nung sila ay nagkaanak na rin ay nagbago na. Dahil madalas na rin mambabae si Libra at palagi na rin silang iniiwanan ng anak niya, at ito namang tanga na si Sagittarius ay habol ng habol dahil ayaw niya ng sirang pamilya. Umabot na 10 taon ang pagsasama nila ni Libra hanggang sa pumanawa ang lola ni Libra at nagkaroon na naman siya ng dahilan para iwanan si Sagittarius. Dalawa na rin ang kanilang anak at kasalukuyan siyang buntis nang iniwanan sila ni Libra. Na-diagnose din si Libra ng bipolar at naging aggressive na rin siya, kaya hindi na rin talaga sila nakapagsama. Kaya hirap na po ako mag-provide para sa kanila. Nagtatrabaho po ako ngayon bilang call center at caregiver. Pinagsabay ko po ang dalawang trabaho para makapag-provide sa kanila. Ako na rin na nagpo-provide ng mga gamot ni Libra dahil gusto kong maging maayos siya para maging maayos din ang pakikitungo niya sa amin. Ngayong November 2023 ay nawalan po ako ng trabaho at kasalukuyan pa po akong buntis at sobrang selan po ng kalagayan ko. Ang gusto po ni Libra ay humiram ako ng 100,000 sa iba't ibang mga tao para makaalis na kami ng probinsya at makabalik na ng Maynila. Deserve ko po ba talaga na maparusahan ng ganito dahil wala po ba talaga akong kwentang ina? Kaya para sa mga anak
ko, patawarin nyo ko mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At para mas madali mong masolusyonan yung mga problema mo, wag mong isipin na pinarurusahan ka. Siguro ito lang yung cause and effect. Yung cause, ito yung dahilan kung bakit nangyari yung mga ganitong bagay. At yung effect naman, ito yung mga naging resulta ng mga naging desisyon mo noon sa buhay. Kaya ang maipapayo ko lang, patawarin mo yung sarili mo at matuto ka na sa mga pagkakamaling nagawa mo noon. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yun sa ating Facebook page na Say Carpo. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Cherry Antepase, Kate Lawrence Gruta, Chelero Camacho. Kaya yun lang. Like, share para alam mo na namin bukas. Bye-bye!